Si panatili sa pagkakatayo, tawagin natin si Pastor Joel para po sa pastoral prayer. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, dakilang Ama Diyos na nasa langit. Kami po ay nagkatipon sa lugar na ito, sa layunin ikaw ay sambahin, luwalatiin, purihin, ipahayag ang iyo pong kadakilaan sapagkat ay amin po napatunayan kung wala ka, wala po kami magagawa. Salamat sa kaligtasan, sa kapatawaran at kapayapaan meron po sa amin pong mga buhay at salamat Panginoon sa iyo pong panguna pagkilos na dapat kang luwalatiin. Ama, patawarin niyo kami sa aming pong mga pagkakasala, anumang karumihan meron po sa aming pong mga puso, ay bigyan niyo po Panginoon ng kalinisan sa pamagitan po ng dugo ni Kristo Jesus. Narito po kami Panginoon na lumalapit at ikaw ay aming sambahin. Kung kaya't ay bahagi po nito ay dapat kami patuloy magpasalamat sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Salamat Panginoon sa iyo pong patnubay sa bawat isa sa amin. Maging man po sa mga anak mo na naglalakbay, lalo na Panginoon sa malayong lugar ang pinanggalingan po nila ay nakasama po namin ngayon. Maraming salamat Lord. Salamat din sa pagdiriwang ng Clay sa kanila pong ika-13th year anniversary. Nalang po na yung Panginoon, ito ay pahayag mo na ibinigay sa iglesia na ito ng FBCC ang ministeryo na kaya po nilang gampanan sa tulong at biyaya mo, O Diyos, lalo na sa mga panibagong mga membro na siyang naging kaanib sa gawain na ito, Panginoon. Salamat po sa pagtutulungan ng mga former at mga oldies na mga members po dito, Panginoon. Alam po namin sila ay mayroong mga duties na ginagampanan, ngunit ang iyo pong ibinigay na responsibilidad ay lalong malaki at mabigat at pasanin ito, Panginoon, ngunit mayroon pa silang kalakasan at kasiyahan dahil ang paglilingkod na ito ay para sa iyo. Salamat din, Panginoon, na Sister Monet ay nakalipat na po sa kanyang room sa kabila ng mga nangyari sa kanya at salamat din po na ito ay agapan at salamat din po sa mga mahal sa buhay. Nandun po ang kailangang pong pagkalinga at lalo na sa mga kapatiran din naman sa FPCC ang patuloy na suporta at magiman panalangin. Salamat din Lord sa iyo pong pagbibigay ng kalakasan at patnubay sa kabila ng mga kaguluhan na nangyayari po sa mundo na ito. Ay amin po napatunayan na ang kapayapaan mo ang siyang dapat maghari, lalong-lalo na sa lahat ng mga kaguluhan na nangyayari. Salamat sa blessings, salamat sa kabuhayan, sa trabaho, magiman po sa unang linggo na nagdaan sa mga pag-aaral po ng mga kabataan. At salamat Lord sapagkat ay dito po sa Pampanga ay iniwas niyo, Panginoon, sa anumang mga problema gaya po ng mga sakuna na nangyari po doon sa lugar ng Mindanao o General Santos. Kami, Panginoon, ay lumalapit upang idulog sa inyo mga panalangin na umaasa na kayo, Panginoon, tangi ang siya makapagbigay ng tugon, kalakasan at magiman katugunan, kasagutan sa mga panalangin po namin. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy po na recovery ng aming po mga kapatiran na sa buwan po ito ng June ay nakaranas po sila ng hospitalization at patuloy, Panginoon, ang iyong pong biyaya ay maghari sa kanila. Bagamat ang ilan na hindi pa namin makasama sa pagsamba, pero dalangin po na yung Panginoon na nawa ay ikaw ang siyang patuloy magbigay ng recovery sa kanila, lalong-lalo na sa mga kapatiran na sila ay nasa hospital pa rin. We pray, Lord, na patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan si Ate Monet. At salamat, Lord, na nakalabas na rin po si Brother Rick sa kabila ng mga mataas na blood pressure po. Nakala po naranasan at maging man sa stroke sa nangyari po kay Ate Monet. We pray, Lord, for your miracle healing na kung saan ay ihayag niyo po sa Kanya. At nawa, Panginoon, maging wake-up call po ito sa Kanya po mga anak, mga mahal sa buhay na kung saan ay bira po namin nakasama sa pananambahan. Nawa isuko po nila anumang mga bagay po na alam po namin hindi po
ito ay nakapagbigay lugod sa inyo. We pray also po, Lord, sa recovery din ni Sister Michelle San Agustin. Salamat, Panginoon, na patuloy ikaw ang nagbibigay ng lakas sa kanya, magiman po sa supling na kung saan ay patuloy naging bahagi at kanila pong kagalakan sa araw-araw na siyang indadag po sa kanila pong mga buhay. At kami, Panginoon, dalangin din po na kayo ang patuloy mag-ingat, magiman po sa kanila. At namimiss na rin po namin ang kanila pong makasama sa pagsamba po dito. We pray, Lord, magiman po mga kapatiran po namin abroad, bagamat malayo po sila sa amin, ay amin dalangin ang iyo pong patuloy na pagkilos, paggabay, hindi lamang sa trabaho, kundi ang kalapong spiritual growth. Ilayin niyo po sila sa mga kaguluhan na nangyayari po paminsan-minsan, at ganun, Panginoon, na ikaw ang siyang mabigyan lamang ng kaluwalhatian. Ang aming pong mga kapatiran na siyang umaantabay po sa live streaming. We pray also, Lord, na nawa ay patuloy po mayroon silang magandang connection at maging man panahon na bigyan ang mga ganitong gawain na sila ay makasabay po namin sa paglilingkod, pagsamba sa inyo, bagamat na sila ay malayo, Panginoon. Amin din po dalangin, O Diyos, ang mga kapatiran na may mga plano po, mga ibang bansa, magbabiyahe sa malayo. We pray, Lord, na maging man ang kalapong preparasyon na inyo pong ihanda, ang kalapong kalusugan, ang kalapong pangangailangan, at ang mga dokumento na kung saan ay kailangan po nilang ma-ready, Lord. Alam po namin ikaw ang siyang patuloy na magabay, mag-iingat, at higit sa lahat, ang siyang mangunguna sa mga lugar na kalapong paroroonan. Sa mga kapatiran po namin na mag-graduate sa taon na ito, lalo na po sa college, hindi po madali, Panginoon, ang kalapong mga hinihintay. We pray, Lord, na sa kalapong after graduation ay makapag-take po sila ng review para po sa board exam na kalapong tatanggapin o papasukan, Panginoon, at magiman, O Diyos, ay ang kahandaan sa trabaho na inyo pong ipagkaloob. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa kanila. At kami umaasa, Panginoon, na lahat ng ito ay maging matagumpay. Maging man po sa mga kapatiran na humahangad ng trabaho, negosyo, kabuhayan, at lalong pangailangan nila, Panginoon, ipagkaloob niyo po ayon sa iyo pong tamang kapanahunan, ayon sa inyong kalooban, Lord. Maraming salamat po. Pinupuri namin kayo at ihanda niyo rin po, Panginoon, maging man po ang mga gawain na kung saan ay hatid din po ang iyo po mga salita sa mga outreaches at bagiman sa mga gawain, Panginoon, na kung saan ang mga lingkod ninyo ay pangungunahan niyo po, Panginoon. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, ingatan niyo po ang bawat isa, mga bagiman na naglalakbay patungo po sa aming pong kapilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Okay, good morning po, makapuna po tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na tayo ay sama-sama po sa second Sunday sa buwan po ng June. At welcome po sa bawat isa, lalo na po ay na-surprise po kami na bigla pong meron tayong balikbayan na galing po sa malayo at malamig na lugar sa Amerika, sa Alaska po. Welcome po natin ang Mr. and Mrs. Mike and Roxanne and with their kids sa umaga na ito. Honrade po. Sige, tayo po kayo. Ayan po. Okay, welcome po. Yan po yung narinig natin, nakita natin po sa ating special number, ang kanilang kanta ng dalawa, Yes Sir. At nung Friday and Saturday po ay nagdiwang ang Clay sa kanilang anniversary. At yun nga po, hindi lamang natin nakita si Brother Mike sa picture, yung mga unang batches ng Clay. At ngayon po ay nakasama natin ang Clay Kids.
Ayan, no, hindi lamang po yung mga anak ni Deacon Henry at saka ni Sterlen, kundi ang mga Honrade kids po. At yan po ay sila din ang magdadala ng tatawag mission and goals ng ating pong clay. At welcome din po natin ang mga bagong members po na doon ay pinag-pray po natin. Magiman po sa mga kapatiran po natin na dati ay sa hapon po sila, ngayon sa umaga na po. Okay po yan. Talagang hindi naman po namin hinahangad na mawala na po yung vesper, pero ang gusto po namin ay bigyan po natin ng panahon, hindi lamang po sa umaga ng worship service, kundi makasama po natin sa ating Sunday school. Ano po, sapagkat sa gabi po ay wala po tayong Sunday school, kaya sa umaga po natin ginagawa yung ating po mga kapatiran, magiman po ang mga young couples po ay meron din po tayong Sunday school. Kaya muli po, welcome po sa bawat isa, pinupuri natin ang Panginoon at sa Diyos po ang kalawalatian. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon sa hymn number 352, My Hope is in the Lord. Sing, my hope is in the Lord, who gave himself for me and paid the price of all my sin at Calvary. For me he died, for me he lives, an everlasting life, and life he freely gives. No merit of my own, his anger to suppress. My only hope is found in Jesus' righteousness. For me he died, for me he lives, an everlasting life, and light he freely gives. And now for me he stands before the Father's throne. He shows his wounded hands and names me as his own. For me he died, for me he lives, an everlasting life, and light he freely gives. Tumay po tayong lahat. His grace has planted all this mind but to believe and recognize his work of love and Christ receive. For me he died, for me he lives, an everlasting life and light he freely gives. Atin pong tawagin ang mag-asawang Sister Lisa and Brother Joel para po pangunahan tayo sa pagkuha ng offering. Ang sabi po sa 2 Korinto 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kaniyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Awitin po natin ang offertory and doxology. Ang Ama ay papurihan,
Espiritong banal ng mga taong nilalang ng tanan sa kalangitan. Amen. Salamat po, Panginoon, sa bawat tinatangkilik ng bawat isa sa amin. Ito po ay nagmula sa iyo dahil sa iyong pag-ibig na ang bawat isa sa amin ay hindi mo pinababayaan. Ikaw ang siyang nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang nagkakaloob ng aming pinagkakakitaan. Nawa sa oras na ito, Panginoon, ay pasalamatan ka namin at sambahin sa pamamagitan naman, Panginoon, ng pagbibigay. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat sentimo na malilikom sa umagang ito ay patuloy na i-bless mo at gamitin sa lumalawak na gawain ng First Baptist Church of Cabalantian. At maging ihanda mo ang bawat puso ng bawat isa na magkaroon ng kagalakan po sa pagbibigay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
A blessed and wonderful morning, my beloved brothers and sisters in Christ. Welcome once again to our FBCC Blessed Sunday morning worship service. This is our second Sunday for this month of June. Halos nakakalahating taon na po tayo. At malapit na po yung bear, no? July, August, September, no? Salamat, nakasama natin ang mag-asawang Honrade, no? They came from a far, far, far place, Alaska. No? Ngayon, makikita po natin sa mga reels ngayon, no? May mga kababayan tayo nasa Greenland. They are encouraging Filipinos to go there in Greenland. Who wants to go there in Greenland? I don't want. Grabe. Mas terrible yung lamig doon, no, Mike, no? Sa Greenland. Grabe. Pero magandang buhay nila doon. They are earning euro, no? So, pero sabi nga, there's no place like home. Maganda pa rin dito sa bansang Pilipinas, lalo-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. So, patuloy tayo sa ating tema, Peace that Unites Us. Napakahalaga po na ating tamong kapayapaan, ha? Kay katamong biye, ha? Ating tamong kapayapaan, king kapatad tamo. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kung hindi muna tayo nakipagkasundo sa Diyos. First things first. Ha? Because the truth is, we are enemies of God prior to our salvation. And the only way we can have peace with God is through Jesus Christ. Kaya ikaw na manood sa FB live streaming at mga kapatiran narito, kung gusto mo magkaroon ng tinatawag natin na tunay na kapayapaan, siguraduhin natin na si Kristo at yun yung puso tamo. Na pag si Kristo alapas sa puso natin,
hindi pa tayo nagsisi, hindi pa tayo tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, wala pa rin po tayong kapayapaan. At saka garantisado, pag natatnan tayo ng kamatayan, pagdurusahan natin ang ating kasalanan doon sa tinatawag natin impyerno, sa ilalim ng mundo na naroon ang apoy at uod na hindi namamatay. So, ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ngayong umagit, live in peace with all men. Live in peace with all men. Alam niyo po, itong mundong ito, naghahangad na tinatawag natin ang kapayapaan. Kaya si Donald Trump, President Donald Trump, nagtatag siya sa Middle East ng Board of Peace. Pero ang problema, bakit magulo pa rin? Kasi yun ay sa paraan ng tao, di ba? Iba yung sa paraan ng Panginoon. Live in peace with all men. Tumayo muna tayong lahat at tayo po'y manalangin. Salamat nagilang Diyos sa oras na ito na muli amin pong mapag-aralan, amin pong mapagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. At sa tulong po ng banal na Espiritu na nanahan sa amin, nawa ito po'y mangusap, kumilos, upang sa gayon, maunawaan at maintindihan po namin ang iyong banal na salita. Puspusin niyo po nawa ko ng banal Espiritu para maipangaral at maipahayag ang iyong salita na naunawaan at naintindihan ng mga kapatiran dito sa FBCC Main, maging sa aming FBC Church Outreaches at maging sa mga sumusubaybay ng aming pong FB live streaming. Ito ang aming pong panalangin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. How to live in peace with all men. Kaya no last Wednesday po, last Wednesday, first Wednesday of the month, ating pong tinalaki kung papaano, ano yung mga hakbang na tayo po ay makapamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Una, sabi nga sa pag-aaral natin, always do good to others. Tandaan po natin, gawa tamong mayap, gawa tamong masanting king kapwa tamo. Kasi sa oras na gumawa tayo ng masama sa ating kapwa, magbabackfire yun din sa atin. Masama din yung ating tatanggapin. Di ba? Tama yung sabi ng Bible, Galatians 6:7, there's no such thing karma. Di ba? Whatsoever man soweth, that shall he also reap. Kaya kung gusto natin makapamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao, gumawa tayo ng mabuti. Sapagkat sa oras na tayo gumawa ng masama sa ating kapwa, you will be in deep trouble. I assure you, you will be in deep trouble. Hindi ka makakapamuhay ng may kapayapaan. Hindi ka makakatulog ng mahimbing. Diba? Anong sabi sa Hebrews 13:16? At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ay alay na kinalulugdan ng Diyos. The moment na tayo nagsisi at tinanggap si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, ito na po dapat mga kapatid, yung ginagawa natin sa ating buhay. Di ba? Alin na yung marok at matsura. No? Alin na yung marok at matsurang ugali. Di ba? Alin na yung marok at matsurang pananalita. Di ba? Yan ang sabi ng Bible. Gawa tamong mayap. Alam mo, totoo, pag gumagawa ka na mabuti sa kapwa mo, may maging kaaway ka ba? Wala. Di ba? Tama, di ba? Pag gumagawa ka na mabuti sa kapwa mo, salita mo mabuti sa kapwa mo, wala kang magiging kaaway. Di ba? Lalakad ka sa daan na wala kang iniisip. Baka may titira sa akin, di ba? Baka may magchichismis sa intriga. Totoo yun. Di ba? Kaya napakahalaga po ng kapatid, palagi tayong gagawa ng mabuti. Amen! Sa oras na gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, you will be in deep trouble. Because the truth is, yan ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Anong sabi sa Ephesians 2:10? After salvation, by faith in Jesus Christ, itinalaga tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Basa, kung ano tayo ngayon, gawa ng Diyos. At ang pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa lamang upang ating gawin. Ito yung tanong. Kung gumagawa pa rin tayo ng masama sa ating kapwa, masama pa rin yung ating pakikitungo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon, question mark. Question mark. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, nilikha niya tayo, ginawa niya tayo para sa mabubuting gawa. Bakit masama yung ugali mo sa kapatid? Bakit masama yung sinasalita mo sa kapatid? Bakit masama yung ginagawa mo sa kanya?
Marahil, hindi ka pa talaga born again. Because ang isang tao na born again, ito na sabi ng Bible, puro na mabubuti. Amen? Puro mabubuti. Bakit? Gaano ba kahalaga yung mabubuting gawa? Dito nakikita ng mga tao na totoo nga tayo at tunay nga tayong Kristiyano. Kasi marami mga Kristiyano, hunyango. Ano yung sabihin, Pastor, hunyango? Alam mo yung kameleon? Ay isang klase ng hayop. Pag napadikit siya sa tinatawag natin na kulay brown, magiging kulay brown siya. Diba? Pag napadikit siya sa kulay green, magiging green siya. Yun yung hunyango, kameleon. Maraming mga ganong Kristiyano. Nagkukunwari. Mga peke pala ng mga Kristiyano. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 5:16, gayon naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Anong ilaw yon? Yung mga mabubuting gawa. Paano natin ma-attract ang mga tao na kumilala kay Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas? Oo, tama yung ipinapangaral natin. Si Kristo ay Diyos na katawang tao, namatay sa krus, sinalibing at nabuhay muli. Pero yung ugali natin, yung ginagawa natin sa ating kapwa, masama. Do you think they will believe Jesus Christ as Lord God and Savior? I don't think so. Imbes na malulugod sila sa atin at maingganyo sila sa atin na sumampalataya sa Panginoon, anong sabi ng Book of Romans? I think in Romans chapter 2, the name of God is blasphemed among all Gentiles because of you. Kaya kung bakit may mga tao na nagsasalita sila ng masama sa Diyos dahil kasalanan din natin. Hindi natin ipinamumuhay ang mga kabutihang asal, kabutihang ugali, mga mabubuting gawa. At yun yung nakakalungkot po sa atin ngayon. Marami po tayo mga quote and quote, kapatid sa Panginoon, quote and quote, lingkod sa Panginoon. Pero sirang-sira sila sa harapan ng mga tao. Bakit? Dahil sa kanilang pinagagawa. Di ba baptist yun? Sabi, hindi ako baptist. Nakakahiya, no ha? Tinuring pa silang lingkod ng Panginoon. Tinuring pa silang Kristiyano. Pero bakit ganon? Kaya nalalagay ang pangalan ng Panginoon sa alanganin. Kaya tandaan po natin mga kapatid, sa oras na gumawa tayo ng masama at hindi maganda sa ating kapwa, nilalagay mo sa kahiyan ang pangalan ng Diyos. Kasi dala natin ang pangalan niya. At sa oras na hindi tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa, do you think makakapumuhay ka ng may kapayapaan? I don't think so. Marami kang magiging kaaway. Di ba? Marami kang magiging kaaway. Marami kang hindi magiging kasundo. Kung natitiis mo yon, examine yourself whether you are in the faith. Ba? Because the truth is, God wants us to live in peace. But how come, ba't ganyan yung klase ng pamumuhay mo? Diba? Always do good and not evil. Always remember that. Always do good and not in evil. Pangalawa, pray for our enemies. Napakahalaga yan. Diba? Anong sabi ng Bible? But I say unto you, Matthew chapter 5, love your enemies. No, hindi ko mahal yung aking kapwa. Salbayan eh. Okay, di mo magawa. Bless them. And pray for them that despitefully use you and persecute you. Kung hindi mo magawa yung kaaway mo, mag-pray ka. Pray. Huwag na may imprecatory pray, Lord. Sana may masamang mangyari sa kanya. Lord, sana mamatay na siya. Di ba? Totoo yun. Minsan sumasagi sa isip natin yan, bagaman hindi verbally. Lalo pag grabe nagawa ng ating kapwa. Di ba? Ipagpipray natin, hindi ng masama. Kundi pagpipray, Lord, sana mabago yung kanya ugali. Lord, nawa matigil na yung ginagawa niyang hindi maganda. Yun ang dapat prayer. Lord, sana maisiwata mo yung ginagawa niyang masama sa akin. Lord, ma-born again siya sana. Yun nga lang, kasi kung masakit ko minsan, okay lang sa unbelievers eh. Matatanggap mo yun, unsaved yun eh. Minsan, mahirap tanggapin. Bakit? Kasi Kristiyano. Ano ba naman si kapatid? Bakit niya yung ginawa sa akin to? Niloko niya ako. Diba? Ano ba naman si kapatid? Iniwan niya ako sa ere. Ginamit niya ako. Totoo yun. Masakit yun. Diba? Pero sabi pa rin, gusto mo makapamuhay na may kapayapaan, panalangin mo sila. Panalangin mo yung kabutihan nila at hindi yung kasamaan nila. Diba? Yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Diba?
Yes, we can do that imprecatory prayer. Even David, nag-invoke siya ng evil sa prayer niya laban sa mga kaaway niya. In Psalm chapter 109, bagaman sila ay minahal ko, masama pa rin ang paratang, kahit ko pa idalangin, masama pa rin yaong bintang. Sa mabuting ginawa ko, anong ginanti nila? Masama. Kapalit ng pag-ibig ko at galit at alipusta. Ano sabi niya sa prayer niya, imprecatory prayer? Panginoon, itapat mo sa kanya ang masama ring tulad niya. Kaaway ang pag-usigin ng magtamo ng parusa. Yun ang ano niya, prayer niya. Parusahan niyo sila. But in the book of, I think Persia, nakalimutan ko na yun. Even John himself, dinidiscourage na gawin natin. Kasi baka Kristiyano tayo eh. We should not put curse to people. Diba? Kasi normal yan sa mga unsaved na, sumpahin kita. Diba? Sinusumpa niya yung kapwa niya. That's cursing. That's ginagawa ng mga unbeliever. Pero we are saved by grace through faith in Christ. We should not do that. We need to pray for the good and welfare of those people who hurt us. Those people who done evil against us. To live in peace with all men is to pray for our enemies. Pray for our enemies. That they will be enlightened. That they will be born again. That their minds be renewed. Diba? Yun yung prayer. So that you can live in peace with all men. At pinag-aralan din natin, do not take vengeance. Diba? Katulad ng kay Attorney Sisoy, kung may katwiran, ipaglaban mo. Diba? O nga naman, ipinaglaban mo nga yung katwiran mo, ano nangyari? Nalagay naman sa gulo yung pamilya mo. Nalagay naman sa gulo yung buhay mo. Wag na lang. Ano sabi ng Panginoon? Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubayan nyo ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Diba? Kasi ang prinsipyo ng mundo, yung lex talionis, is this. Diba? Pag ginawa ka ng kasama ng kapwa mo, gawa mo ng kasamaan din. Diba? Magiganti ka. Diba? Ang problema, nagiganti ka. Tapos naramdaman ng pinaghaginta mo, sobra yung ginawa niya sa akin, o babalikan ka na naman niya. O walang katapusan yun. Ngayon, dalawa lang kayo nag-aaway, ngayon pati pamilya nyo, anak na, nag-aaway-aaway na. Yun nangyari. Bilitan nyo ba sa TV yung kwento, di ba? Yung anak ng isang ama na 10 years old, ni-rape na isang karpintero yata. Ayaw niyang bayaan, gumulong ang proseso, natatagalan siya. Nag-acto siyang the Punisher. Alam niyo yung palabas sa Punisher, ganun ang ginawa niya. Kinuntsaba niya yata yung bayaw niya. Sumakay ng motor. Ngayon, hindi nila alam na ang daming CCTV sa kalsada kung gagawin nila, mahulit-muli sila. Binaril yung nang-rape. Ngayon, natimbog siya ngayon, nahuli siya. Nasaan ngayon siya, nakakulong. Naging payapa ba buhay niya? Hindi. Di ko ibinabayan na lang niya sa batas at bayaan niyo yung batas sumuli doon at magkulong, wala sana maging problema. Kawawa naman yung pamilya na kanyang iniwan, di ba? Paano masusustento ang kanilang pangangailangan? See? Hindi talaga maganda yung pagiganti. Bayaan natin ang Diyos magiganti kasi pag ang Diyos ay nagiganti, walang labis at walang kulang. Bagkus ang gawin natin, sabi sa Romans chapter 12 verse 20, sa halip kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Dinan mong pamangan. Dinan mong pamangan. Diba? Ginawan ka ng kasama, bigyan mong pagkain. Pagdasal mo sa kabutihan niya. Yun ang sabi ng Panginoon. Kung naiiwan mo siya, painumin mo. Para mabuntog sa kanyang baga, sa kanyang ulo. Anong ibig sabihin nun? Ano ba itong taong ito? Nababaliw na yata. Masama na yung ginawa ko, pero kabutihan pa rin ginagawa niya. Yun ang magiging daan para magbago siya. Kasi pag tinapatan mo yung kasama na ginawa niya, hindi magbabago yun. Never siyang magbabago. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin niyong mabuti ang masama. So ibig sabihin, paano natin dadaigin ang masama? Gawa tamong mayap. Kahit na ginawa pa rin tayo ng masama ng ating kapwa, gumawa pa rin tayo ng mabuti. Pero syempre, medyo mahirap yung pastor. Ang gawin mo, mag-pray ka na muna. Pray. Di ba? Do not take vengeance. Let God avenge for you for the wrongdoings. Bayaan natin ang Panginoon, ang siyang magiganti sa masama nilang ginagawa. Pero kung yan ay bunga ng ating ginawang pagkakasala, pababayaan ka ng Diyos para matuto ka at magpakumbaba na lumapit at ituwid at itama
ang iyong buhay. So dadako po tayo sa pang-apat. Napakahalaga po para tayo makapamuhay na may kapayapaan. Stay focused on God. Stay focused on God. Basahin po natin Isaiah 26 verse 33. Iyong ingatan siya sa sakdal na kapayapaan na ang pag-iisip ay natili sa iyo sapagkat siya'y nagtitiwala sa iyo. Diba? Paano tayo makapamuhay ng may kapayapaan? Stay focused on God. Panatiliin natin ang ating isip at puso sa Panginoon. Diba? Huwag natin panatiliin ang ating isip at puso sa mga masasamang salita na sinabi ng ating kapwa. Huwag natin panatiliin ang ating puso at isip sa mga masamang ginawa ng ating kapwa. Kasi sa oras na itinuon natin ang ating isip sa masama na ginawa ng ating kapwa, anong papasok sa ating damdamin? Gaganti ako. Diba? Kaya sabi ng Bible, stay focused on God and you will be at peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Diba? Kaya totoo nga naman yun eh. Diba? We cannot turn back time. But we can let it go. Diba? Diba? Nagawan ka ng masama na yung kapwa, nakapagsalita yung kapwa ng hindi maganda sa'yo, wala ka na magagawa doon eh. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Diba? Kaya paalala naman sa atin, mag-ingat-ingat tayo sa ating pananalita. Wala naman tayo maiging sasabihin na maganda sa mabuti sa kapwa natin, maigi na manahimik na lang tayo. Kasi yung sinalita na binitawan natin sa kanila, yes, you will be forgiven, but it will not be forgotten for the rest of his or her life. Diba? All we can do is to focus our heart and mind and trust the living God. And we will live in peace with all. No? Tuloy lang natin ang ating trabaho, tuloy lang ang ating ginagawang maganda, mabuti, paglilingkod sa Panginoon, at wag na natin i-focus ang ating isip at puso sa nakaraan. Amen? Natin i-focus ang ating isip at puso sa nakaraan. Past is past. Wala ka na magagawa eh, di ba? You cannot turn back the hands of time. Just let it go and you will be fine. What is done is done. Di ba? Yung prosa na palabas, let it go, let it go. Di ba? Sumikat yun, yung palabas na yun, na prosen. Let it go. Kasi kung isipin at isipin mo pa yung ginawa, walang mangyayari. Galit, puot, sama ng loob. At yung masakit pa, baka makagawa ka na hindi maganda. O di, hayaan ko na lang. Focus ko na lang yung aking isip at puso sa Panginoon. That's what we can do so that we can live in peace with all men. Amen? Yun ang sabi ng Bible. Say focus on God. Not with the evil wrongdoings of those people who've done it to you. The secret to happiness is to focus on God instead of your problem. Kasi kung nag-focus ka doon sa naging problema mo, sa tao yung sa ginawa niya sa'yo, walang mangyayari. Malulungkot ka lang, madidepress ka lang. O di itong ko na lang isip ko sa Panginoon, magiging masaya pa ako. Tama? Diba? Magiging masaya ka. Kasi sa oras itinuon mo, yung isip mo, sa mga ginawa na masama ng kapwa mo, at sa mga masamang salita niya, walang mangyayari sa'yo. Malulungkot ka lang, madidepress ka lang, at mag-isip ka kung ano-ano laban sa iyong kapwa. You cannot live in peace. Hindi ka makakatulog paggabi. Iniisip mo yung ginawa ng kapwa mo, wala akong mangyayari doon eh. Nagawanan niya eh. Diba? Minsan masakit pa, hindi humingi ng sorry, wala ka rin magagawa. Hindi mo na pwede siya i-push, mag-sorry ka sa akin para mapanatag yung damdamin ko. Wala ka rin magagawa doon eh. Ang tanging magagawa natin is to stay focused on God. Just stay focused on God. Be busy in doing things for God. That's what we can do. So that we can live in peace with all. Diba? Para tayo makapamuhay ng may kapayapaan. Kasi kung minsan tayo na rin ang dahilan kung bakit hindi tayo nakapamuhay ng kapayapaan. Kasi ayaw natin mag-let go ng mga hurt, ng mga bad things that they done to us. Pag hindi tayo nag-let go, yun. Hindi tayo makakapamuhay ng may kapayapaan. Parang ano yan eh, parang bangungutin ka ng nakaraang ginawa nila. Hindi ka makamove on. Diba? Pangatlo, panglima, stand firm in your faith. Napakalaga yan. Na tayo ay manindigan sa ating pananampalataya. Proverbs chapter 16 verse 7,
pagka ang lakad ng isang tao ay nakakalugod sa Panginoon, kanyang ginagawa pati ang kanyang mga kaaway na makipagpayapaan sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Hindi totoo, pag gumagawa ka ng tama at mabuti at nanindigan ka sa tama at katotohanan, marami ka maging kaaway. Hindi totoo yon. Kayang i-neutralize ng Diyos yung mga taong yon. Dahil nanindigan ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. So this verse tells us, when your lifestyle, integrity, and daily choices align with God's will, He can supernaturally intervene in your relationship to calm or neutralize those who oppose you. Mismo ang Diyos, pag-neutralize sa mga kaaway mo. Mismo ang Diyos, pag-neutralize sa mga opposition na sumasalungat sa iyo, kahit mabuti yung ginagawa mo, mismo si Lord ang mag-neutralize at magpapakalma sa kanila na hindi kanila guguluin, aawayin. Dahil sa ginagawa mo mabuti at tama, sa trabaho man yan, sa opisina man yan, o kung ano pa man. Kaya kailangan yung lakad natin sa buhay ay dapat naayon sa kalooban ng Panginoon. O nga naman, paano naman in-neutralize ng Panginoon yung mga nag-o-oppose at umaaway sa iyo? Eh, ikaw mismo, yung buhay mo, ginagawa mo rin masamang ginagawa nila. Yan ang problema ngayon ng ating mga kababayan na Kristiyanong politiko. Paano sila madidepensahan ng Panginoon? Paano sila may-neutralize ng Panginoon yung mga sangkaterbang mga bato na mga hindi magaganda sa kanila? Eh, sila rin mismo, ganun din. You see? Nakakalungkot. So, ganun din sa ating bilang isang Kristiyano. How can these people respect us being as a Christian kung yung buhay natin hindi nararapat? Alam mo dito sa Saudi, uso na naman po yung mga drugs. May mga nakaupo dyan. Pastor, good evening. Diba? Alam mo, totoo. Pagka lumalakad ka sa tama, pag nakikita mo buhay mo, matuwid at kalugod-lugod sa Diyos, kahit yung mga taong masama, irespeto ka nila. Oo, magandang gabi rin sa inyo, pero umuwi na kayo, gabi na. Opo, pastor. Diba? Alam mo, totoo yun eh. Pagka lumalakad ka ayon sa kalooban at ayon sa panuntunan ng Panginoon, wala kang takot. Kahit marami masasamang tao dito sa mundo. Kasi yung mga taong yun, si Lord mismo mag-neutralize sa kanila na hindi sila gagawa ng masama sa iyo. Pero sa oras pang mga taong itong masama, nakita nila masama ugali mo, masama ang pananalita mo na Kristiyano ka, they will not respect you. Guguluhin ka nila at pwede ka nilang gawan ng masama. Diba? Our Christian life pleases God as long as we are living by faith. And we will be receiving God's peace. Shalom. Ano ibig sabihin ng shalom? Peace, prosperity, completeness, wholeness, God's protection. That's what peace. When you go there in Israel, the Israelite people will say to the visitor, Shalom. Diba? Pero there in Israel, there's no shalom. Because until now, there is war. War with Iran, war with the Hamas, war with Hezbollah. There's no peace. Because true peace, we can only be found in Christ. Amen. God will guide our heart and wisdom of God concerning our relationship with others. Kaya hindi natin sila kailangan awayin, hindi natin sila kailangan magsalita ng masama laban sa kanila, hindi natin kailangan maghiganti ang Panginoon ng magpapakalma at magpapakumaba sa kanila, ating mga kaaway at umaaway sa atin. All we have to do is stand firm in our faith, relax, and He will take care of our enemies. You don't need to fight back. Pang-anim, apologize and forgive. Say sorry when you commit wrong. And kung nagawan ka ng pagkakamali, pagkakasala, at ibigin ng tawan, I forgive you. Diba? Be the first to offer an apology and choose to let go of offenses rather than holding into bitterness. Okay? Mahalaga po yon. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan pagka mayroon kang sama na loob at galit sa iyong puso. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan pag hindi ka humingi ng tawad doon sa nataong nagawa mo ng pagkakasala. Dapat nating matutunan niyang Kristiyano tayo.
Oo, magpatawad tayo. Pero pag tayo naman nakagawa ng pagkakasala, maruto tayo magpatawad. Diba? Humingi ng tawad. Kasi ang tunay na Kristiyano, pag nagkasala at nagkamali, I'm sorry. Yun yung dapat. Ano sabi sa Matthew chapter 5? Verse 23. Basa! What that this passage tells us, pag meron kang unfinished business sa kapatid mo, settle mo. Because God will not be pleased. Yung pagbibigay mo ng tithes and offering, God will not be pleased. Even your worship to God, God will not be pleased. Sabi ng Bible, ayusin mo muna. Sabi ni Jesus, ayusin mo muna yung problema mo. May unforgiving spirit ka sa tao, patawarin mo siya. May nagawa kang pagkakasala sa akin, humingi ka ng sorry. At pag nagawa mo yon, sabi ng Panginoon, bumalik ka, kunin mo yung handog mo, mag-worship ka sa Panginoon. Kaya napakahalaga nun sa ating pagsamba sa Panginoon. Gusto mong tanggapin ng Diyos yung pagsamba mo? Gusto mong tanggapin ng Diyos yung tithes and offering mo at mga binibigay mo sa Panginoon? If you have an unsettled business, unsettled issue with anyone, ayusin mo. Because God will not be pleased on us pag meron tayong mga issue na hindi natin inayos. Alam mo, totoo yun Pagka meron kang issue sa hindi mo inayos, hindi mo sinetel, you will not live in peace. Bakit? You will be deep in trouble. Pwede kang awayin ng taong yon. Pwede kang ipabarangay. Pwede siyang magkaso laban sa'yo pag hindi ka nakipagkasundo. Uso yun nung panahon yun di ba? Totoo yun. Di ba nakakahiya yung kasuhan ka? Nakakahiya yung patawag ka sa barangay dahil hindi mo inayos yung problema mo sa kanya. Di ba? Nakakahiya, di ba? Kaya kung nagkamali, nagkasala, humingi ng sorry, humingi ng dispensa, nagawa ng pagkakamali o pagkakasala, magpatawad, makipagkasundo, di ba? Para hindi na lumaki ang gulo, para wala ng away. No? We need to settle our issues with anyone. Ayaw ng Diyos na harap tayo sa Kanya na may unsettled issue tayo sa ibang tao. Lalo-lalo na sa mga kapatid natin sa bayan. For sure, if we have an unsettled issue with anyone or anybody, anyone from us, we will not live in peace with all men. Pangpito, control our tongue. Kaya lang maganda na yung quiet ka na lang. Diba? Kasi pagka marami kang salita, minsan, hindi mo nararamdaman, nakakasakit ka na lang pala ng damdamin na iyong kapwa. Kaya mas magiging tahimik na lang. Yung ginagawa ko, tahimik na lang. Kung kausapin. Kung hindi, okay lang. Mas maganda yung ganun Di ba? Magiging mapayapa pa ang buhay mo. Ano sabi ng Biblia sa Kawikaan 19? Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. May kasabihan na less talk, less sin. Di ba? The more talk, prone to sin. Di ba? Ngunit, ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkakilala. So, we need to control our tongue. Medyo mahirap talaga ito, no? Nakontrolin ang ating mga dila. Di ba? Lalo na pag naggagalaiti tayo sa galit at inis sa ating kapwa, may tendency na magsalita tayo ng masama, may tendency na magsalita tayo ng pasigaw. Totoo yun. Based on my own personal experience. Because I'm a kind of a person very expressive. Hindi ako taong mapagtago ng I'm real me. Diba? Pagka hindi ko gusto, talagang magsasalita. Pero at the end of the day, na-realize ko, hindi rin maganda. I need to shut my mouth. Tahimik na lang. Bayaan na lang sila. Give you an example. Meron akong kaibigan, magaling talagang gumawa ng aircon yon. May binigay sa akin si brother Mike, sister Shell na aircon. Sabi na sira na daw. Maganda, inverter pa noon 10 years ago. Inverter, okay yan Split type. Pinaayos ko sa kanya. Na-trouble niya. Alam niyo, fuse lang. Tapos doon sa isang, pinapapalitan ng board.
Ngayon, buhay pa. 15 years na siguro, ang sarap ng lamig. Siya lang nakaka-trouble noon. Tinawagan ako, Pastor, meron akong aircon dito. Tama-tama sa isang kwarto. Mura. Mura nga talaga. Bago pa eh. I-compare ko yung presyo doon eh. 1/4 lang yung presyo. Dahil nagamit na. E di masaya, in-install. Libre na install. Pagkalipas sa tatlong araw, dismayado ako na wala yung labig. Sabi ko lang labig. O tinatawagan ko siya, hindi siya makontak. Ganun. Alam mo, wala, kinontrol mo na yung salita mo. Di ba? Kasi pag hindi mo kinontrol yung salita mo, kahit nainis ka, kasi karapatan mo naman, di ba? Nagbayad ka eh. Bakit na kinabit yung ganon? Kaya ang ginawa ko lang sa text, Tirik, pwede ba pakiusap? Puntahan mo dito yung aircon, ha? Binibiro ko na lang eh. Nabitin ako sa lamig. Pinawisan ako kagad na wala yung lamig na aircon na binenta mo. Di ba? Salamat sa Diyos, sumipot siya 2 weeks ago. Kinuha yung aircon, aayusin daw. Sige. O ngayon, pinapalo ako naman, nakikiusap. Yun na lang ginagawa ko, nakikiusap. Kasi sa oras na nagsalita ako ng hindi maganda sa kanya, ba't karapatan ko naman yun, di ba? Hindi man ako magmumura. Baka sabihin niya, tabira naman to, pastor pa naman siya, bakit ganyan? Di ba? You see? Yan totoo yun eh. We need to control our tongue. If you have anything nice to say, don't say anything at all. Amen? Shut your big mouth. Yun na lang. Pero syempre, pastor sabi, pero nakikita mo na yung kapatid mo, ginagawa na niya masama. Eh sabi ni pastor, tahimik lang. Mali! Sawayin mo, pagsabihan mo sa mali niyang ginagawa. Diba? Kasi masama yun eh. Hindi tama yun. Pero syempre, in a nice way. Diba? Kaya nga sabi nga sa Kawikaan 21:23, ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Gusto mo makapamuhay ng may kapayapaan? Quiet ka lang. And you will be at peace with all men. Kasi sa sobrang salita mo, baka kung ano-ano masasabi mo, at pati mga sekreto niya masabi mo, patay kang bata ka. Kaya ako, iniwasan ko yung makapagkwentuhan eh. Di ba? Kasi minsan, pag napagkwentuhan ka, pati kung ano-ano mga nakukwento mo. Sabi, Lord, sabi ko naman, ayaw ko na makipagkwentuhan eh. Di ba? Totoo yun. Kung ano minsan ka nasasalita, kaya maganda, quiet na lang. Will be at peace with all men. Maging mapayapa pa at magiging tahimik pa ang buhay mo. Kasi pag hindi natin nakontrol ang ating mga dila at nakapagsalita tayo na masama at hindi maganda sa ating kapwa, gulo, intriga, pati yung ating patotoo ay sira. Talk with our mind before you talk with your tongue. Diba? Think first before you talk. Isipin mo muna, bago salita yung salitang yun. Diba? Kaya ako, bago ko siya i-text eh. Actually, tinatype ko na nga yung gusto ko sabihin sa kanya na pero binura ko rin. Ako sabi ko, magkakaproblema ako nito pag wala, makikiusap na lang. Totoo yun. Diba? Kaya nga, be careful with the words. Once they are said, they can only be forgiven but not forgotten. Totoo yun. Yung sinalita natin na hindi maganda sa ating kapwa, maral, pwede nilang patawarin yon. Pero makakalimutan ba nila yon? Hindi na. Dadalhin nila yon hanggang sa hukay. Kaya maging maingat po tayo sa ating magsasalita. Kung wala rin tayong sasabihin na mabuti at maganda, tahimik na lang tayo. Para malatay tayo sa gulo at sa away. So for our life application, mga kapatid, number 1, palaging gumawa ng mabuti at hindi kasamaan sa ating kapwa. Amen? Always do good. Be good to people. Be nice to people. Because the moment you're not nice to people, you will be in deep trouble. You will be in deep trouble. Pangalawa, ipanalangin para sa kabutihan ng ating kaaway at hindi kasamaan. Yes, ginawan tayo nila maganda. Pero pag-pray mo pa rin, Lord, nawa, palayan niyo po ang kanyang trabaho, pagpalayan niyo po ang business niya. Yan. Lord, mamaliwalagan siya. Lord, baguhin niyo po siya. Lord, ma-born again siya. Baka hindi pa talaga siya born again. Kaya ganyan yung ugali niya. Pangatlo, huwag magiganti.
ang Diyos ang magiganti para sa atin. Do you believe that? Yes. Based on my own personal experience. Ito yun. Just keep quiet. God will avenge you for the wrongdoings and evil. 4, manatiling nakatuon ang isip at puso sa Diyos. At hayaan mo na ang namang kinasakit ng damdamin. No? Let it go. Let it go. Diba? Focus ka na lang sa Panginoon. Yan ang maigi natin gawin. 5, mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos at magagawa niyang papayapain ang iyong kaaway. Diba? Ay neutralize ang Panginoon. Kayang pakalmahin ng Panginoon. Yung mga nang-away sa iyo, yung mga nag-oppose sa iyo, kayang pakalmahin yan. Diyos siya eh. Basta mamuhay kang kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Agad-agad na makipagkasundo at magpatawad. Huwag mo nang pabayaan ang problema na lumaki. Baka ipabarangay ka, baka idemanda ka, baka gawan ka na hindi maganda. You will not be living in peace pag ganyan. 5, mag-isip-isip bago bigkasin ang mga salita. Mag-isip-isip bago bigkasin ang mga salita. Kung wala ka rin masasabing mabuti at maganda, keep your mouth shut. Tahimik ka na lang. Diba? Para hindi malagay sa gulo, panganib, at makapamuhay kang mapayapa dito sa mundo na punong-puno ng kaguluhan at walang kapayapaan. Live in peace with all man. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos sa langit, marami pong salamat sa oras na ito, sa iyong salita, na amin pong napag-aralan, na amin pong napagbulay-bulayan. Sa tulong po ng Santong Espiritu na sa amin, nawa maisagawa po namin ito, sapagkat sa amin din pong benepisyo ito, sapagkat nais niyo po ang inyong mga anak, kahit magulo ang mundong ito, kahit walang katamikan ang mundong ito, ay makakapamuhay pa rin po kami ng may kapayapaan kung gagawin po namin, ipamumuhay po namin ang iyong mga prinsipyo na itinuro sa umaga po ito. Ito ang aming pong panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. To God be the glory. Purihin po ang Diyos sa kanyang mensahe. Ngayon po ay makarinig tayo ng tanging bilang mula sa clay.
Purihin po ang Diyos sa awitin na ngayon naman po ating panoorin ang ating mga announcements.
Purihin po ang Diyos. Tayo po ay umawit sa ating theme song sa hymn number 248, Blessed Quietness. Tumayo po tayong lahat sa pag-awit natin ng hymn na ito. Sa ating huling chorus tayo po ay awit ng a cappella. Sing, joys are flowing like a river since the Comforter has come. He abides with us forever, makes the trusting heart his home. Blessed quietness, holy quietness, what assurance in my soul. On the stormy seas he speaks peace to me, how the billows cease to roll. Bringing life and health and gladness all around his heavenly guest. Banished on me, leave his sadness, change our weariness to rest. Blessed quietness, holy quietness, what assurance in my soul. On the stormy seas he speaks peace to me, how the billows cease to roll. Like the rain that falls from heaven, like the sunlight from the sky, so the Holy Ghost is given, coming on us from high. Blessed quietness, holy quietness, what assurance in my soul. On the stormy seas he speaks peace to me, what a billows cease to roll. See a fruitful field is growing, blessed fruit of righteousness, and the streams are in the lonely wilderness. Blessed quietness, holy quietness, what assurance in my soul. On the stormy seas he speaks peace to me, how the billows cease to roll.
What a wonderful salvation, where they always see His face. What a perfect habitation, what a quiet resting place. A cappella. Blessed quietness, holy quietness, what assurance in my soul. On the stormy seas He speaks peace to me, how the billows cease to roll. Let's pray. Our gracious and Heavenly Father, thank you very much po sa quietness na meron kami sa aming po mga puso. Yung peace, Panginoon, na hindi po kayang ibigay ng mundo at ito, Panginoon, ay mula lamang sa inyo. Na ito, O Diyos, ay aming pong may exercise, may practice, araw-araw, sinuman at anuman ang sitwasyon sa buhay po namin, makitaan kami na magkaroon po kami ng peace to one another. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong sunod na bahagi ng gawain, ang aming pong Sunday School, at magiman po sa mga teachers. We pray, Lord, na kayo pong bigyan ng wisdom sa kanila at magiman po sa bawat pupils, Lord, ay maunawaan, maintindihan ang iyo pong mga mensahe. Lord, we pray also for our mga celebrants sa week na ito. We pray, Lord, na patuloy na kayo po ang siyang mabigay ng buhay, lakas at magiman na masunod ka sa kanila pong sa inyo pong kalooban, masunod po nila, Panginoon, ang iyong pong pagkilos at lalo na patuloy po sila hindi lamang mag-grow sa kanila pong mga edad, kundi magiman sa spiritual life. We also, Lord, we pray ang mga visitors po namin, ang iyo pong patuloy na pagbigay ng gana sa kanila na makasama po namin sila sa pagsamba. Maging Panginoon, ang iyo pong pag-iingat sa Honrade family, sa kalapong pag-stay dito po sa Pampanga, at maging man ang kalapong paghahanda sa kalapong pagbalik sa sulod ng mga panahon, Panginoon. At we pray, Lord, na sana ay makapiling din po namin sila ayon po sa availability po nila, Panginoon, together with the kids. Bless niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Welcome po natin ang bawat isa. There's a welcome